muna natin si Connie. Connie, bakit ka naman napasok sa ganitong klaseng sport? Yes, ma'am. Gusto ko po kasi mag-Muay Thai para mayroon pong self-defense. And then maliban sa self-defense fitness, nung nagtuturo po kasi yung asawa ko, kasi po siya, head instructor sa gym namin. Head instructor yung asawa mo? Opo. Bali po, nung nakikita ko yung mga estudyante, parang na rin ako na-inganyo na mag-training, and then gusto ko na rin magturo. Connie, nagamit mo na ba to para sa sarili mong depensa? Sa mister mo, nagamit mo na ba? Yes, yes. Scary. Siya yung head instructor. Pero nagamit mo na to sa practical na paraan? Opo. Nung sa Korea po kami. Anong nangyari? Ano po kasi, may nag-aaway na kapwa Pilipino. Then, namagitna po ako. Naks? Mga lalaki nag-aaway, tapos ikaw yung pumagitna? Opo. Ang taray. Ko po sila. Astig! Si Connie. May maganda silang ginagawa sa buhay. Tinuturuan nila mga street children. Yes. Opo. Nice one, Connie. Ano po, bali ang asawa ko po is missionary pastor. Then, nagmi-mission po kami every Sunday. Yung mga street children po, tinuturuan po namin ng libre. Para po maiwas sa bisyo po. Asawa na, instructor na, pastor pa. Dadasalan ka niya muna bago kanya upakan. Tama. At si Chef Nino naman, 8 years ng chef at may-ari na isang catering service at commissary. Ikaw, Chef Nino, bakit pagluluto ang nakahiligan mo? Well, turo sa akin ng tatay ko, si Louie Lugarta, hi pa. Turo niya sa akin kasi dati, sabi niya parang parati sinasabi na a way to a man's heart is through his stomach. Pero ako naniniwala ako sa kabaliktaran. Diba? A way to a woman's heart is through her stomach. Totoo yan. Totoo yan. Pero dito. Pero baka tama yan ka naman. Tama yan. Pero may natutunan si Nino kay kay Tito Jimmy. Yes! Paano naman naging inspirasyon si Jimmy sa pagluluto mo? Hindi kasi nga, nung bata pa ako, siguro, mga 14 na ata, 15 na nung mga bata pa ako. High school. Maliit pa talaga ako. Pero naririnig ko, parati yung sasabi, na ginawa ko ng motto ko ngayon ay, if you don't cook, you don't eat. You don't eat, you die. Yeah! Words of wisdom from Jimmy Saints. Okay, Chef Nino, Connie, umpisahan na natin ang inyong laban. Makinig kayo na mabuti. Ito ang category number 1. Araw o gabi? Current events ang ating tanungan. Ito na ang tanong mula kay Tita Pauline. Chef Nino and Connie, kapag nasagot nyo ang tanong, sa inyo mapupunta itong 3,000 pesos gift certificate mula sa City of Ulam Burgers Crispy Patties. Kapag hindi naman nasagot, alam nyo na, sa mga Dapper Cats pupunta ito. Ito ang tanong. Ayon sa DPWH, nakahanda ng ating mga kalye sa tag-ulan dahil tinanggal na nila ang mga bara sa daanan ng tubig. Kaya naman, nananawagan sila na iwasan natin ang pagtapon ng basura sa kalye para maiwasan ang pagbaha. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng W sa DPWH? Napuna sa puti. Works. Works nga ba, Pauline? Hindi lang magaling sa pagluto si Chef Nino. Tama! Nakauna ang mga chef. Ang mga chef, 1-0. Iba talaga masarap ang kinakain. Alert! Okay, balik natin kay Anjo. Anj! Okay, medyo alisto tayo, ha? Mabilis ang pag-karate. Ito, 19 years old na, 7 years nang nagta-taekwondo player. Yeah! Oh, tingnan mo, galing, oh. Masakit ba? Hindi naman. Si Fifi Kadit. Wow, grabe si Fifi. At the ripe age of 19, sangkaterbang medals na ang natatanggap. Gold medalist ang UAAP, ng CHED Palarong Pambansa, ng All Women's Taekwondo Championship, at pati sa Monsur Olympic Style Championship. Good job. Lahat gold. Okay, Vivi, ito ang iyong makakalaban ngayon, si Chef. Naku, Alan, parang masarap yan, ha? Mamatay kayo sa inggit. Dinalhan niya ako ng cake, gawaan niyang sarili. Chef Haset, 7 years of chef. Go, Haset!
Ay, nako. Parang masarap yung pasample ni Chef, ah. Hoy, Alan, magtira ka naman. Naiinggit. Naiinggit. Fifi, yung pagiging taekwondo expert mo, hindi ba to nakaka-ward off or nakakatakot ng mga manliligaw or ng mga boys? Yung iba po, talagang natatakot. Pero yung mga, at least, alam nila kung paano rumispeto sa babae. Kahit So natatakot pag honest sila. naman yung pakay nila, di Opo. sila natatakot. Baka Opo. match-up eh. Oo nga. At si Chef naman, Chef Hassett. baka ito ba talagang interest mo na or why did you get into culinary arts to begin with? Uy, teka. May dalang... may dalang... Nainggit! Hindi kinaya. Ang sarap, Joe, promise. Yes, actually, nag-umpisa lang naman to sa mom ko. Kasi yung mom ko kilalang home baker sa province namin. Hi, Ma'am Lorelai Go Pangkoga in Oroqueta City. Ayan. Sikat siyang home baker. So, since wala siyang mga assistants, wala siyang helper, so kami yung mga 3 boys na anak niya, kami yung parang mga assistant niya, tsaka katulong niya. So, since bata pa kami, so kaharap namin mga harina na at sukal. So, after ko nag-high school, sabi ko, ito na siguro yung passion ko talaga na mag-culinary or into food business. Hindi ka na bother nung fact na parang nung, di ba, pangkaraniwan ito ang ginagawa ng mga Yan, babae. alam mo. Yeah, actually, mas advantage pa nga eh. Pag may niligawan ako, sagot agad isang cake ang katapat. Yun! Nagagamit talaga, ah. Oo naman. Ba... Ito parang nadagit din sa pagluluto. Okay, ganun din ako nadali. Okay, Fifi, Chef Hassett, ito na ang category number 2. AM/FM. Nakaka-distract naman kayong dalawa. Ingit na kami ni Raya. Lalaway kayo, nakikita ko. Okay, Fifi at Chef Hassett, eto na ang ating category number 2 from Jimmy. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and let it make. Hindi po yan ang tanong, ha? Pero kanta rin. Ito ang tanong ko ay manggagaling sa kakantahin ni Jude. Ayan po. Jude? Galing sa eskwela ay didiretso na sa inyo. Buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Maliwanag. Kinanta ni Jude. Di pa. Ang kantang yan na may title na Ang Huling El Bimbo ay pinasikat ng anong banda? Oh, Go, Fifi! Eraserheads! For the first point, tama ba, Jimmy? Oo naman! Eraserhead! Correct! Alright, 1-0. Pantay na ang laban, mga kaibigan. Yan. Mukhang Coach Alan, dapat nakabilis sana ng pagpindot yun eh. Pero